lang yan, ipinagsisigawan ngayon sa social networking site na Twitter. May gusto kang sabihin? I-tweet mo yan. Pagmulat pa lang ng mga mata ni Mimi, alam na agad ng buong mundo ang kanyang ginagawa. Gamit ang kanyang cellphone, itinitweet niya kasi sa social networking site na Twitter ang kanyang bawat kilos. Mula sa t-shirt na kanyang isusuot, hanggang sa almusal niyang pandesal at sausage, ipinagsisigawan niya sa buong mundo. Pati ang pagiging tambay ni Mimi naka-broadcast din sa internet. Paglabas niya ng bahay hanggang sa loob ng jeep, tuloy lang ang kanyang pagtutweet. Walang takot na mahablutan ng cellphone. Makapag-tweet lang. Si Mimi, aminadong Twitter addict. Parang pastime mo na rin siya. Tapos pag nag-tweet ka nga, nakakaaliw pag may nag-reply sa'yo. Kasi it's either, syempre tutunog yung phone mo, may notification na, may sumasagot sa akin from different, ibang lugar. So doon pa lang nakakaaliw na siya. Taong 2006 nung nabuo ang Twitter, isang social networking at microblogging website. Sa pamamagitan nito, pwedeng mag-post ng tweets o maiikling status updates sa internet. Pwede ring sundan o i-follow ang tweets ng ibang tao. Sa ganitong paraan, updated sa buhay ng isa't isa ang mga Twitter users. Pwede ring piliin ang mga tweets o mga taong gumagamit ng Twitter kung sino ang gusto nilang i-follow. Pero ang talaga raw humatak kay Mimi para mag-Twitter, ang kanyang mga iniidolong artista na nagtutweet din. Kapag nababasa raw niya ang kanilang mga tweet, pakiramdam niya, nakaka-scoop rin siya. Kahit nga raw hindi sila personal na magkakilala, feeling niya, close sila. Lalo pat nakaka-tweet niya o nakakapalitan niya ng mensahe ang ilan sa kanila. Kasama na ang international singer na si Paula Abdul. I'm having troubles to post this picture in my Twitter account using this BlackBerry. Oh, okay. Naplayan ko to. Paula. It seems like my phone is working fine for uploading. Just try it again. Oh, she replied back. Thank you so much for replying. I want to tweet this pic and it won't work. With a sad smile. Ayon sa isang website, ang hitmaker daw na si Lady Gaga ang may pinakamaraming Twitter follower. Umaabot na sa mahigit 8 million. Tinututukan siya 24 oras mula sa simple niyang pag-inom ng alak hanggang sa mga highlight ng kanyang concert, katulad ng pakikipag-duet niya sa Filipino-Canadian na si Maria Aragon. Ang chismis sa kulturang Pilipino ay bahagi ng entertainment. Na-entertain tayo kapag tayo ay nakakapakinig o may nalalamang kwento mula sa buhay ng ibang tao. Parang walang pinag-iba yan sa pagsubaybay mo sa isang telenovela o sa isang kwento ng soap opera na kapag ka ikaw ay nahook na sa kwento, susubaybayan mo siya. Dito sa Pilipinas, isa si Maxine Magalona sa may pinakamaraming followers sa Twitter. Mahigit 250,000. Ang tinitweet ko, yung mga parang mga teasers para sa show. Like, may mga exciting na scenes. It became a hobby for me to tweet and, to communicate with my friends. And also, as a celebrity, it's a great way for me to talk to my fans. At hindi raw nag-iisa si Maxine sa kanyang pamilya sa pagtutweet. Buong family namin, we're all hooked on Twitter and everyone is parang natutuwa. Lahat sila nag-e-enjoy when they see us talk to each other on Twitter. Minsan yung mami ko, pinapagalitan kami sa Twitter. Tapos kaming mga magkakapatid, lalo na ako, si Elmo, tsaka si Saban, si Frank. Yan, kaming apat, lagi nag-aasaran sa Twitter. Pero meron daw hindi ikinatutuwa si Maxine sa Twitter. Ang pinakaayaw ko is when they start bashing me, my family, especially my dad. Minsan din nawawalan na ng parang yung respect for other people. Yun din yung one of the downsides. You lose respect for other people because you think it's so easy to reach them. Ang Twitter kasi parang nagiging boxing ring ng mga nag-iiringang kampo.
Sa tweet ng rapper na si 50 Cent na kilalang kaalyado ni Floyd Mayweather Jr., ininsulto niya ang ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao. Sa Twitter din nagbangayan ang iba pang mga artista at celebrities, katulad ni Angelica Panganiban at ilang mga fans ni Phil Young Husband. Alam mo naman na lahat ng sabihin mo ay mababasa ng lahat. Buong mundo, no? Kung marunong nung wika mo, ay maiintindihan ka. Dito papaloob yung pagiging maingat mo. Dahil hindi ka pwedeng magsalita ng usapin ng privacy kapag pumaloob ka sa tinatawag na game o laro ng information, communication, technology. Pero kung may mga nag-aaway sa Twitter, meron din namang nagkakainlaban. Sa Twitter nagtagpo ang mga landas ni Zara at Mark. Ito'y nung mag-post si Mark ng survey question tungkol sa mga nickname na pwedeng ibigay sa mga bahagi ng katawan. Si Zara lang daw ang sumagot sa tweet niya. Mula noon, nagpalitan na sila ng mga tweet sa isa't isa. I thought she was funny. Her sense of humor, that's the first thing that really attracted me to her. No? She's so candid, literally walang hiya. I thought the same thing. I thought it was funny, ang kapal na mukha nito. Parang nakakatuwa siya. So I added him up and then I'd reply to his questions or his tweets. At the same time, he'd also reply to my questions and my tweets. 6 na buwan na raw ngayong magkasintahan sina Zara at Mark. At kahit hindi raw sila magkasama, ramdam na ramdam pa rin nila ang feelings ng bawat isa dahil sa kanilang walang sawang pagtutweet. There are a lot of cynics in the world na parang, ano ba yan? Sobrang cheesy, tigilan nyo na yan. Nilalanggam na yung computer ko. We also got a lot of feedback about liking it or being inspired by it because we're very vocal about how we feel. The Twitter relationship is what opens the doors, but ultimately, you have to carry it forward, you know? Make it a real personal relationship. Bring in the time, exert the effort, show that you care.